Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, para medyo maiba naman po baka isipin nyo panay usaping missing sa bungero at pamilya Duterte na lang ang pinag-uusapan natin. Magpunta muna tayo rito sa Balitang Pasig at Balitang Maynila, ha, mga kababayan. Alam nyo naman sa ating itong ating bagong henerasyon, pabataho ng pabataang sumisikat, no? Sumisikat bilang politiko. Hindi ho maiwasan na pagkumparahin ho itong dalawang taong ito na sinasabi isa sa mga pinakamagaling hong mayor ho, ha? Dito sa ating mga lungsod. Although parehas hong may issue sa kanilang mga katungkulan, no? Kung paano humawak ho ng kanilang lungsod. Ito ho, basahin muna natin, no? Biko over Isko, ha? Meron hong si Jerry Gracio. Writer Jerry Gracio drew a sharp contrast between former Manila Mayor Isko Moreno and Pasig Mayor Biko Soto, saying that later focuses on internal governance reform, not just optics. Basahin natin sa Tagalog para mas maganda. Si Isko nilinis ang kalsada, hindi ang gobyerno. Nako. Si Biko nilinis ang gobyerno, kaya mahal, kaya malinis, hindi lang ang kalsada. Si Isko mababaw, puro palabas. Ako, sakit naman itong sinabi ni Jerry Gracio. Para bang lumalabas dito, ibig niya sabihin sa kanyang pinost, ang nililinis lang lagi, ang lagi lang pinakikita ni Isko, ginagawa niya laging pakitang gilas or ginagawa niyang parang puhunan para kabiliban siya ng mga tao, parang yung mga palinis-linis ng kalsada, ganyan, ganito, ganyan. Pero yung mismo raw gobyerno, ahensya ng Maynila, hindi raw nalilinis ni Isko. Pero itong si Mayor Biko Soto ng Pasig, nilinis na ang gobyerno, munisipyo, pati daw lansangan, kalsada, nilinis. Putik matindi itong... Kayo ba naniniwala kayo na si Biko Soto over Isko Moreno? Mas magaling itong si Mayor Biko Soto kaysa kay Isko? Or Isko mas magaling kay Mayor Biko Soto? Ayoko sanang pagkumparahin kasi hindi maiwasan ho ng mga netizen Kasi parehas niyang sikat, parehas daw magaling, pero pinag-uusapan sino raw mas magaling. Kaya ang problema kasi dito, mga kababayan, hindi ko naman sinasabing madali hawakan ng Pasig. Diba? Wala naman sigurong lungsod na madali hawakan, di ba? Lahat naman ho yan mahirap. No? Lahat naman siguro ng lungsod dito sa Pilipinas mahirap. Pero, ako naniniwala ko magaling si Mayor Biko Soto. Maganda, malaki ang ginawa niya rin sa lungsod ng Pasig. Pero ang problema kasi rito, mga kababayan, aminin natin at sa aminin natin, iba ang Maynila Hindi mo pwedeng pagkumparahin ang tao ng mga tao, citizen ng Maynila sa Pasig. Hindi ko naman sinasabing mga alien yung tao sa Maynila. At
yung mga tao sa Pasig tao. Hindi naman ganoon ang ibig ko sabihin. Pero maging tapat tayo sa ating mga sarili, mga kababayan, no. Hindi ko naman nilalahat. Pero ang dami kasing matigas ang ulo sa Maynila. Mas maraming nakikita ko, parang mas maraming pasaway sa Maynila kaysa sa Pasig. May road 10 ba sa Pasig? Wala. Sa Maynila. May nakikita ba tayo sa Maynila na may mga 10-wheeler truck tapos inaakit ng mga tao? Wala. Meron bang, kung paano lang bantayan, organisahin ang piyesta ng mahal na Nazareno sa Quiapo? Taon-taon yan. Kasi pag may nangyari dyan, o ano man, o nagkaroon man ng stampede, siyempre masisisi seguridad. Pwedeng masisi rin ho yung mayor. Wala rin ganyan sa Pasig. Meron bang tondo sa Pasig? Hindi naman sinasabing ano yung mga taga-tondo. Pero aminin natin, di ba may mga bali-balita sa television kung ano mga nangyayari minsan dyan sa tondo. Sa madalit salita, mas mahirap hawakan ang lungsod ng Maynila kaysa sa Pasig. Kahit pagdating sa kalinisan. Sa Pasig ba may Divisoria? May Divisoria ba sa Pasig? Sa totoo lang ang daming lugar dyan sa Maynila na ang daming vendor. Diba? Dami. So, ano ibig sabihin natin? Lumalabas, itong Maynila, parang mas mahirap hawakan kung ikaw ang mayor. Over Pasig. Parang mas yung mga tao dyan, parang mas, sabihin na natin medyo mas disiplinado kaya sa Maynila. Wala ko naniniwala kayo. Sabihin natin, ang daming matigas ang ulo dyan. Ang daming pasaway dyan sa Maynila. Kaya hindi ka pwedeng, kung ikaw mayor, medyo lalawsi-lawsi ka, medyo pakaang-kaang ka, medyo tipong, ano ka lang, medyo nakikitang parang kaya-kaya ka. Hindi ka makakapagpa-implement dyan ng matiwasay. Mapapaibabawang ka ng tao. Dapat dyan, yung batas, mayor, yun ang umiibabaw sa taong bayan dyan. Dahil, aminin natin, maraming matigas ang ulo dyan. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Hindi katulad sa Pasig. Pero naniniwala naman ako na si Mayor Vico Sotto ay magaling din namang talagang mayor. Magaling Kaso nga lang, pag gagawin mong halimbawa yung mga lungsod-lungsod, parang lumalabas mas mahirap hawakan itong Maynila. Kumbaga sa negosyo, dalawang negosyante, si Mayor Isko at Mayor Vico Sotto, sa napapansin, naiisip ko kung gagamit tayo ng logic, mas mahirap hawakan yung business ni Isko kaysa doon sa business ni Mayor Vico Sotto. Parang mas malaki, mas mahirap. Mas mahirap organisahin, mas mahirap hawakan. Parang ganun ang lumalabas. Siguro naman nakukuha niyo yung point ko, Nakukuha niyo yung punto ko. Pero, kung yung sinasabi nito ni Jerry Gracio na hindi nililinis ni Mayor Isko yung gobyerno, medyo mabigat yan. Mabigat na na paratang. Para bang lumalabas
lagi ka na lang nasa lagi ka na lang nasa kalsada, linis dito, linis doon. Para man lumalabas sinasabi mo, si Mayor Isko, chairman ng MMDA na. Kayo ba, anong masasabi nyo rito? Naniniwala ba kayo sa sinabi nito ni Jory Gracio? Na si Vico, nilinis yung gobyerno ng Pasig, nilinis din yung kalsada. Si Isko daw, nilinis lang ang kalsada, parang yun lang ang pinakikita niyang pakitang gilas, yung linis dito, linis doon, pero yung loob, marumi. Hindi literal na madumi. Sabihin marumi daw yung kalakaran sa loob ng gobyerno. Pakitype na lang po sa ating comment section mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.